kung gagamitin ninyo ng tama ang utak ninyo. Pero hindi yun na magagamit ng tama ang utak ninyo dahil lutong-luto na ng pulburon. Kaya yung mga solusyon nyo, pangbangag, mas maganda ang opportunity ninyo pag natanggal na natin ang mga budol, pulboronic, kuting, at butod. Bayan. Tuloy natin. Alerto kayo? Okay lang naman umalerto kayo, pero yung pag nanakaw ni Lisa, hindi kayo alerto? AFP? Alam na alam nyo na yung pang-jojombag ni Lisa kay Kuting? Ang paghaharbat ng pera ng bayan? Ano kayo? O kasama kayo? Aw-aw Browner, kasama kayo? O, Anacorda, kasama kayo? Ha? Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. So yun po ang kanilang gustong gawin. Talagang disorganized itong mga hinayupak na to, mga kababayan. Napaka-disorganized ng mga jutak, ng mga jutang genemes na mga ng gobyernong ito. Kakapiranggot na lang na pera na inaasahan, okay, ng ating mga estudyante, pambili ng lapis, pambili ng uniforme, ay gusto pa nilang nakawin. So ito yung kanilang gagawin, mga kababayan. Nakakagalit, di ba? So kaya nga sabi ko sa inyo, talaga namang you have to speak up, mga palangga. Speak up and get up. Okay? O sabi nila ng DSW, actually it was suggested in the meeting. O yun na nga, suggested. Ano pang sinasabi yan dito? Na instead of pera, bigas na lang. Sabi pa ni DSWD, so we will take them out in the price pressures of the market in terms of buying high-priced rice. Anong price pressure? Para daw yung mga 4-piece beneficiary, hindi na sila mamumroblema na bumili ng mataas na presyo ng bigas. Ano papakain, bibigay nyo sa kanila yung bukbukin na galing sa NFA, yung mga inaagop-op na, yung may mga insekto. Diba? Imbis na solusyonan ninyo kung lahat makakuha o makabili ng murang bigas. May mga utak nila, disorganized, pulboronic, kasi bangag na bangag. Ang solusyon nila, mga pang-vangag. Tama ba yan? Solusyon ba yan? Tatanggalin nyo yung maliit na halaga nila para maiwas sila sa mataas na bigas? Sa tingin nyo ba, hindi pa rin sila, makakaiwas sila? Kung bibigyan nyo sila ng supply, enough supply, magkano yung 4-piece sabi mo palangga? 500? Isang bata? O let's say 2,000 kada isang pamilya. 2,000 pesos. Kasya ba yung 2,000 worth na 2,000 pesos na bigas sa buong buwan nila? Okay? If you talk about that, na gusto tayong ialisin sa na hindi kayo, maapektuhan itong matataas na presyo. So, dito mo makikita na ang mga utak sa DSWD, ang utak ni Kuting ay talagang sunog na sunog ng pulburon. Ang solusyon dapat pangkalahatan. Hindi yung solusyon ninyo pangbangag. Mga yawa mo. Okay, these are 20% all over the country which are the vulnerable poor under the DSWD that is beneficiary of 4-piece. Sabi ng mga jindot. Tapos sabi pa nila, and we're giving them money and unfortunately, because that is not rice. Anong utak to? They're going to buy rice in the market price and that put pressure and inflationary in the market because they're going to compete with the people who have money and then with only 4-piece. Hindi na nakikipagkumpetensya yung mga yan. Kung susuportahan ninyo ang mga local farmers at hindi nyo susuportahan si Michael Ma at si Butod na nagsasmuggle ng mga kabigas at kung ano-ano pa, hindi kailangan magkaroon ng pressure sa mga mahihirap na makikipagbakbakan sa 65 pesos per kilo na bigas or 75 kung gagamitin ninyo ng tama ang utak ninyo. Pero hindi yun na magagamit ng tama ang utak ninyo dahil lutong-luto na ng pulburon. Kaya yung mga solusyon nyo, pangbangag, mga jutang genemes. Ay, nako. Galit na naman ako. Okay. Tuloy natin ang kadyotahang balita. The president is saying that we will consider the proposal and they will take a look on how to implement this proposal. Mga kababayan, na mga beneficiary ng 4-piece, kailangan nyo ng kumilos makialam. Huwag na kayong magpagamit dahil kayo ay mahirap. Tulungan nyo mga sarili ninyo. Ibangon nyo ang buhay ninyo.
Huwag kayong umasa na dito sa 4-piece na ito. Tumayo kayo, sumama kayo sa kalye, magsalita, mag-speak up, magtinda kayo ng kamote Q, banana Q, kung ano man ang pwede yung pagkakitaan. Mga palangga, huwag na kayong dumepende kasi ginagawa kayong pulubi at kawawang-kawawa ng gobyernong ito. Pag kayo sumikap at magsama kayo sa Speak Up Day, mapapalitan na natin ang polboronic government. Baka mas maganda ang inyong kinabukasan kaysa mag-antay dito sa 4-piece na ito. Baka mas maganda ang opportunity ninyo pag natanggal na natin ang mga budol, polboronic, kuting, at butod. Tuloy natin ang kadyutang balita. Ipinatupad ng Department of Social Welfare and Development ang 4-piece ay ang pambansang diskarte sa pagbabawas ng kahirapan ng gobyerno na nakasaad sa ilalim ng Republic Act 11310. Alam nyo, hindi ito actually pambansang diskarte ito. Talagang dapat ito binibigay ng talaga dun sa kailangan. Kung hindi ninanakaw ng AKAP, okay? Diyan ni Tambaloslos, ni Lisa, diyan sa PCSO, sa lahat ng sakay ng gobyerno. Kung hindi ninanakaw ang pera ng gobyerno at nagbi-build ng mga infrastructure program, livelihood program, itong mga nakalista dyan sa 4-piece, maaring mawala yan sila dahil magkakaroon sila ng opportunity para magtrabaho. Pero paano magkaroon ng opportunity ang mga mahirap na ito kung lagi na lang silang ginagamit, wala silang mapasukang trabaho? So kapit sila sa patalim, wala silang choice kung hindi kumapit dyan sa 4-piece na yan dahil walang trabaho. Dahil imbis na para sa livelihood program, pinang-fireworks ni Kuting, pinang-bayad ni Kuting dun sa kanyang kick-off rally. Sunod na yan, kick-out rally. Pinang-babayad ni Kuting, ni Lisa Titambalos sa mga trolls to attack the Duterte, to attack you and me. So dapat ilang milyong pamilya ang mabibigyan ng trabaho, di ba? Ng livelihood program, pero dahil sa gusto nilang maghari-harian dito at manatili sa pwesto, imbis na ibigay sa inyo for livelihood program, ayun, wala na. Kaya kayo kapit dyan sa 4-piece na yan. Diba? Araw-araw na-stress tayo sa balita. But you have to, we have to know para matapos na yung mga ginayupak na to. O ito, Balitang Amerika. Okay? Rare human case ng bubonic plague na diskubre dito sa US. Ayan, isa itong disease. Mga tao sa palasyo na puro travel, nahawa na kaya sa bubonic plague? Iba rin to, iba rin tagasulat ng balita eh. Malapit na, sana magka-bubonic plague na yung lahat ng mga hinayupak na yan. Nababahala ang mga opisyal ng Oregon sa Estados Unidos na naitalang rare human case ng bubonic plague na posibleng nailipat sa pamamagitan ng alagang pusa. Ayan, si Kuting yun, see? Dapat talaga magkaroon sila si Kuting. Ang bubonic plague ang dahilan ng pagkamatay ng malaking bahagi ng populasyon noong Middle Ages na kilala sa tawag na Black Death. Bagamat posible nang magamot ang bubonic plague, ay mapanganib pa rin ito sa taong mahawaan. Hindi na tinukoy pa ang pagkakalanla ng mga pasyente sa Deschutes County at sinabing sa Oregon at sinabing kasalukuyan na itong ginagamot. Ito, all close contacts of the resident and their pet have been contacted and provided medication to prevent illness, ayon kay Dr. Fawcett ng Deschutes County Health Officer sa anunsyo noong nakaraang linggo. Diba? Ayon sa mga otoridad, ang sintomas ng bubonic plague ay lumilitaw sa mata ni Kuting at ni Lisa. Diba? Sana mapunta sa kanila yung mga mga jutang ginemes, diba? Ay, nako. Kailan kaya, ano? Huwag natin tapusin yun. Yun ay disease po yun. Okay? Na dapat inaarata yung mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Dapat sila yung natapnan ba? Okay? AFP, PNP, ito, makinig. Alerto versus cyber attack at boom, 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 bababa threat. Napag-usapan na natin to. Alerto daw sila. Sa pagnanakaw ni Lisa at sa smuggling at saka polboron, bakit kayo hindi alerto? Itong mga hoax, sabi nyo nga. Itong mga kajijimuhang panakot sa taong bayan, alerto kayo? Okay lang naman umalerto kayo, pero yung pagnanakaw ni Lisa, hindi kayo alerto? AFP? Alam na alam nyo na yung pangjojombag ni Lisa kay Kuting? Ang paghaharbat ng pera ng bayan? Ano kayo? O kasama kayo?
Au Browner, kasama kayo. Oh, Anacorda, kasama kayo. Ha? Kaya hindi kayo na-alerto, mga jutang genemis kayo. Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na naka-alerto sila laban sa anumang uri ng cyber attack at jum sa bansa. Julul, pinagluloko. Kayo ang tunay na taksil. Actually, ilang jomba ang equivalent sa ginagawa ninyo eh. Masahol pa sa Nagasaki at sa Pearl Harbor ang ginagawa nyo sa taong bayan. Sa araw-araw na pagkitil ninyo ng kanilang karapatan na mamuhay ng tama, na magkaroon ng peace and order sa bansa, mabawasan ang mga pulburon na 3-5 sa mga kalyeng hinayu pa kayo Au at Anacorda na mga asong jolol ni Lisa. Manahimik kayo sa pag-ali-alerton yung mga jutang genemis kayo. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.